Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Okay, good morning po sa ating lahat, sa ating mga kapatiran dito sa Cebu, sa Karkar, sa Panay at sa buong mananampalataya, maging sa ating mga kapatiran na sa ibang bansa at sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay po, welcome po sa ating Daily Bread. Nandito na po tayo sa Numbers chapter 9. Okay. Sa verse 1. Nang unang buwan ng ikalawang taon, mula nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita, sinabi ni Yahweh kay Moses sa bundok ng Sinai, iutos mo sa buong Israel na ipagdiwang ang pista ng Paskwa sa takdang panahon. Paglubog ng araw sa ika-14 na araw ng unang buwan, ayon sa mga tuntunin tungkol sa dito. Gayon nga ang ginawa ni Moses. Ipinagdiwangan nila ang pista ng Paskwa sa ilang ng Sinai noong gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Okay. Sa nakikita natin dito mga kapatid, sa panahong ito pa yung unang celebration mula nung sila ay lumabas sa ito. So, first celebration nila, kung ating mai-imagine, ay mayroon ng tabernakulo. Kasi nadaanan po natin na naialay na nga yung mga Levita. At ngayon ay nag-iisang taon sila. So, kung ma-imagine natin, mula sa Ehipto at isang taon, natapos nila ang mga kagamitan or instruction na itatayo ang tulda, isang taon. So, ang utos ni Abba dito na ipagdiwang ang pista ng Paskwa sa takdang panahon. So kung tingnan natin takdang panahon, kung unawain natin yung instruction, kung anong panahon, anong buwan, anong oras man yon na i-celebrate, or sabihin na natin at yung kung paano siniselebrate ay ganun na ganun ang kapamaraanan na isi-celebrate nila itong Paskwa na iniutos sa kanila. At gayon man, ginawa ito nila Moses. At malinaw na nagsisimula ito ang Paskwa sa 14 ng hapon, ang celebration. At sa 14 ng hapon. So kung tingnan natin sa ating pagkakaunawa, 14 ng hapon, ito ay hindi sa simula ng araw, kundi sa hapon. Kaya yung mga may sunset reckoning, kasi pagdating ng hapon, pagsisimula pa lang nila sa 14. Kinabukasan yan, 15, araw ng pista ng tinapay ng walang libadura. So kung tingnan natin, kung ano natin na sunset reckoning, ngayon ang celebration sa gabing ito, kung ngayon din ang 14 ay nagsisimula sa sunset, kinabukasan, hindi pa 15. Dahil bukas, kung sa sunset reckoning, 14 pa hanggang hapon. So, dadaan pa ng isang araw bago mag-15. Dadaan pa ang isang gabi. O pagkagabi, 15, saka na magsiselebrate ng tinapay na walang libadura. Diyan makikita na mali yung application ng sunset reckoning. Mali. Dito natin sila makikitaan ng lapses ba? Na mali yun. Dahil ang ginagawa kasi ng mga ngayon, mga sunset reckoning, example, ngayon po, 14 ng hapon, ngayong hapon, 14, paso. 14 ngayon. So, sa pagsapit ng hapon, sunset reckoning sila. Isasagawa nila yung seremonyas ng Paskwa. Tapos, kinabukasan, sagawa nila yung unleavened bread. So, tingnan natin, nagkamali sila. Dahil kung sunset reckoning, bukas, hindi pa yun 15. 14 pa yun. So, nawawala ang celebration nila sa 15. O kung ipagpipilit nila na
15 yon. Pagsapit ng araw, pagsapit ng dilim, pagkagat ng dilim, 50 na yon. So, mali talaga yung ano nila, yung pag-o-observe nila, mali yung pag-apply nila. Dahil ngayon, 14 ng hapon, celebrate sila ng Pasko. Kinabukasan, umaga, celebrate sila ng unleavened bread. Mali. Hindi nila naunawaan ang kanilang sunset reckoning. Kung ganyan, sa atin ang tumatama. At yan ang patunay na sunrise reckoning. Dahil ngayon, example, sunrise, 14 ng hapon, gabi, celebrate ng Passover. Kinabukasan, dahil sunrise, pagsikat ng araw, 50 na yon. At yun na ang day 1 or first day of unleavened bread at my holy convocation. Kaya mali ang application ng mga sunset reckoning. Diyan mo masasabi at diyan mo maobserbahan na hindi talaga sunset reckoning. Sunrise reckoning talaga ang pagbibilang o pag-uobserba ng mga Israel noon sa kanilang panahon. Tuloy po tayo. Okay. Sa verse 6, noon ay may ilang taong nakahawak ng patay. May ilang taong nakahawak ng patay. Kaya't ang mga ito'y itinuring na marumi ayon sa kautusan at hindi maaaring sumali sa pagdiriwang ng pista ng Paskwa. Dahil dito, lumapit sila kina Moses at Aaron. Sinabi nila, totoo ngang kami marumi ayon sa kautusan, sapagkat kami nakahawak ng patay. Subalit, dapat bang kami magbawalang mag-alay ng handog kay Abba Yahweh kasama ng mga Israelita? Maghintay kayo kung ano ang sasabihin sa akin ni Abba Yahweh tungkol sa inyo, sagot ni Moses. Okay. So, dito mga kapatid, papansin natin na mayroon ng tuntunin tungkol sa defilement. At kung babalikan natin sa unang isinagawa nila ang Paskwa, wala pang tuntunin. So, silang lahat, nung nasa Ehipto sila, pwede nating i-consider defiled. So, sumasagawa sila or nagsasagawa sila ng Paskwa na walang tuntunin. Ang tuntunin na isinagawa nila, yung instruction lang na ito yung gawin ninyo, pero walang requirements upang sila makagawa sa seremonyas. So, dito pumasok ang sabihin na nating grasya ba ng Elohim na andun na sa Ehipto pa lang nung ang Elohim ay nagligtas sa Israel. Dahil sa ngayon, sa pangalawang pagkakataon sa pag-celebrate nila, nung idiniriwang na nila, ginugunita na nila, kung ikaw ay defile, tapos nagkaandog ka, hindi pwede, nagkakasala ka. Dahil matuwid ka na niligtas ka na may pagkakataon ka nang sundin ang kautusan. Pero dati, niligtas sila kasi yung Passover, yung Paskwa na seremonyas ay sumisimbolo sa kaligtasan. Wala po silang mabuting ginawa. Kundi ginawa lang nila yun. Dahil sa paniniwala nila, ginawa nila ang utos ng Elohim na ito yung gawin. Pero yung pamumuhay nila ay pwedeng defile. Pwedeng masabi nating defile. Pero andun yung pag-ibig ng Ama. Pero nung natanggap na nila dahil naligtas sila sa unang isagawa ang Paskwa, ligtas na sila sa pangalawang pagkakataon na ito unang pagkakataon na ginugunita nila, mayroon ng tuntunin. At dito na makikita natin na ang tuntunin ay sumasalamin sa pagmiminti na sa kaligtasang natanggap na sinisimboluhan sa Paskwa. Yun po ang sinisimboluhan na kinakailangan na sundin ang mga tuntunin nang sa ganon, maimintin mo yung grasya na natanggap mo noon na ikaw ay wala pang tuntunin para hindi ka na muling malugmok sa pagkaalipin at sa paghihirap. Kailangan mong sundin ang tuntunin ng Aba. Kaya nung sa
Pangalawang, nung sa unang pagkakataon sa paggugunita, mayroon ng tuntunin. Okay? At may mga taong iilan na naguguluhan ba? Kasi sabi pa nga dito, anong gagawin namin? Totoo nga na kami ay marumi. Ayon sa kautusan. Dahil andyan na yung kautusan na ibigay na eh. Pero sabi niya dito, sabi ng iba dito, sinabi nila, totoo nga kami marumi ayon sa kautusan, sapagkat kami nakahawak ng patay. Subalit dapat bang kami ay magbawalang subalit? Dapat bang kami ay magwalang bahalang mag-alay ng handog kay Yahweh kasama ng mga Israelita? Ano ang tanong nila? Dahil kami ay marumi, ano ba, hindi na kami makakapag-alay para sa Aba? At ang sagot ni Moses, maghintay kayo kung ano ang sasabihin sa akin ni Aba tungkol sa inyo, sagot ni Moses. So, nung naibigay ang kautusan, hindi pa pala totally polished. No? Kasi katulad nito, hindi alam ni Moses kung ano ang gagawin. So, konsulta. Nire-refer ni Moses kung ano ang mangyayari. So, ito yung kasunod. Okay. Sa verse 9, sinabi ni Abba Yahweh kay Moses, ganito ang sabihin mo sa buong Israel. Sino man sa mga kamag-anak ninyo na itinuturing na marumi dahil nakahawak ng bangkay o kababayan ninyong naglalakbay at nasa ibang bayan, ay maaari pang magdiwang ng pista ng Paskwa. Gaganapin nila ito sa kinagabihan ng ika-14 na araw ng ika-2 buwan. Sa gabing iyon, kakain din sila ng korderong pang Paskwa, tinapay na walang pampaalsa at mapait na gulay. Huwag din silang magtitira kahit kapiraso ng korderong pang Paskwa, at huwag din nilang bababalian kahit isang buto niyon. Sa pagdiriwang nila sa Paskwa, susundin nila ang lahat ng tuntunin ukol dito. Ang sinumang malinis at hindi naglalakbay na hindi sumasali sa pagdiriwang ng pista ng Paskwa ay ititiwalag sa sambayanan, sapagkat hindi siya naghandog kay Abba Yahweh sa takdang panahon. Siya ay paparusahan. Okay, sa ating napapansin dito, may sagot ang Elohim sa tanong or sa hinaing ng mga Israel kay Moses. At sinabi, ito yung tuntunin. Yung mga nadudumihan, nakakahawak ng patay, ay maaaring makakapagdiwang ng Paskwa sa ika-2 buwan ng taon. At yung mga naglalakbay sa ibang bayan. So, itong kautusan na ito is preparation na advance sa kanilang pagdating doon sa land of Kinaan. Tama ba? So, ito yung preparation or sagot na kung hindi man maiiwasan, mayroong mga paglalakbay doon na di mo makalculate dahil na hindi katulad ngayon na mayroon tayong mga airplane na napakadali na lang yung paglalakbay. Pero dati po, may paglalakbay po na di mo na kailan ka darating, katulad na lang pagtatawid ka tapos nagbagyo. Hindi ka pwedeng magpatuloy sa paglalakbay. Kailangan kang titigil. So, pag hindi ka nakakaabot, binibigyan ka ng tsansa na ipagdiriwang ang Paskwa sa susunod na buwan, sa ika-2 buwan, sa ika-14 na araw. Pero ang ipagdiriwang mo, ang Paskwa lang. Hindi na yung Pasko, hindi na yung Feast of Unleavened Bread. So, Paskwa lang kasi mayroon po akong napapansin iba, pinagdiriwang yung Paskwa, tapos pinagdiriwang yung Unleavened Bread. Hindi yun ang Feast of Unleavened Bread, hindi nalilipat. Paskwa lang ang pinapalipat. So, sa ika-14 na araw, sa ika-2 buwan, pagsapit na gabi, doon po isasagawa ang seremonya sa tamang katulad ng instruction na sinusundan ng mga nag-celebrate doon sa unang buwan. So, ang sabi dito, ito ang mga balidong rason kaya makakapag-celebrate ng Paskwa sa susunod na buwan. Pero kung ang rason mo ay napagod ako ngayon, susunod na lang ako. Ay, wala akong time ngayon kasi
ayaw ko ngayon kasi gusto ko sa susunod, mayroong mga ibang sa susunod na batch, marami kami. Doon na lang ako sasabay. Kasi ngayon, pag pumunta ko doon, nandun yung ayaw ko ang mukha doon. So, ayaw ni Aba ng ganon. So, ang pagpapaselebrate at ating nakikita na sabihin na natin, importante ba ang pista na ito? Dahil, biruin mo, di ka nakakapag-celebrate ngayon. Ngunit, iniutos ng Elohim na gawin mo pa rin sa susunod na buwan. So, ito yung pista na kung hindi mo nagawa ngayon, kasi actually, hindi man ito pista. Ito ay seremonyas para sa paggugunita sa kaligtasan na natanggap ng mga Israelita. Sa grasya. Klaruhin ko na. Paggugunita sa grasya na natanggap ng mga Israelita nung sila ay nasa Egypto at sila ay naghihirap sa pagkaalipin. Kaya, ipinapagunita ang grasya. At para sa akin, ito ay sumisimbolo, ang Pasko, sumisimbolo sa Misaya na na mamamatay alang-alang sa kasalanan. Kasi siya ang kordero. So, yun po mga kapatid ang nakikita natin na mga tuntunin. So, mayroong dinagdag dito sa verse 14, sabi, ang dayuhang nakikipanayam sa inyo, maaring sasama sa pagdiriwang ng pista ng Pasko kung susundin niya ang mga tuntunin tungkol dito. Isa sa tuntunin ng Pasko ang maging para sa mga Israelita o sa mga dayuhan. So, kung titingnan natin, walang gap, walang special, walang parehas ang tuntunin ng Pasko at ng hindi sa Pasko para sa mga Israelita at sa mga hindi Israelita. So, kung makikita natin, ito yung sumisimbolo na kung susundin na sumasalamin po ito sa pananampalataya, sa pagsasampalataya. Pag ang Israelita ay sumasampalataya sa Misaya nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo, sabihin na natin cross or sa kahoy doon sa Calvary, makakatanggap po siya ng grasya. Ganon din ang isang Gentiles or isang dayuhan na sumasampalataya or mananampalataya sa Elohim, sa Misaya, na nagpakamatay sa Kalbaryo alang-alang sa kasalanan ng karamihan, na siyang sinisimboluhan ng Pasko. Kasi ang totoo dito, siya itong sinisimboluhan. Hindi si Misaya ang simbolo ng Pasko. Siya ang sinisimboluhan. Dumating na ang sinisimboluhan. Ganun po to Dumating na ang panahon, pagdating ng panahon ng Common Era, pagdating ng Misaya, siya ang sinisimboluhan ng Pasko at tunay na kahulugan ng grasya at ang buong plano ng Elohim upang iligtas ang sino mang sumasampalataya sa Elohim. Sa pamamagitan ng Misaya, matatanggap ang grasya. At kung tingnan natin dito, ang sabi kasi ng ibang mga ngaral, siya'y naparito para sa Israelita lamang. Ngunit, sumasalamin po yan Israelita ka man o hindi. Kung ikaw ay sasagawa, dahil dito sumasagawa, may pananampalataya, magkakaroon ka ng grasya na katulad na nakatanggap ng mga Israelita. May ka bro Rex? Continue tayo. Okay, sa verse 15. Nang may tayo na tabernakulo, ito ay natakpan ng ulap. Kung gabi, nagliliwanag itong parang apoy. Ganoon ang palaging nangyari. Ang tuldang tipanan ay natatakpan ng ulap kung araw at ang ulap ay nagliliwanag na parang apoy kung gabi. Tuwing aalis ang ulap sa ibabaw ng tuldang tipanan, ang mga Israelita ay nagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Kung saan ito tumitigil, doon sila nagkakampo. Nagpapatuloy sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaang ito ni Abba Yahweh. Hindi sila lumalakad habang nasa ibabaw pa ang tabernakulo ang ulap. Hindi sila lumalakad kahit na magtagal pa ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo.
Hinihintay nila ang hudyat ni Aba Yahawa. Kung minsan ang ulap ay ilang araw na nasa ibabaw ng tabernakulo, ayon sa kalooban ni Aba Yahawa, sila'y nananatili sa kampo. At ayon din sa kalooban ni Aba Yahawa, sila'y nagpapatuloy sa paglalakbay. Kung minsan, isang gabi lamang ito sa ibabaw ng tuldag dipanan. At kung minsan na may maghapon at magdamag. Kapag pataas ang ulap, sila'y nagpapatuloy. Kahit tumagal pa ito ng 2 araw, 1 buwan o mahigit pa, hindi sila lumalakad. Nagpapatuloy lamang sila kung itaas na ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo. Nagpapatuloy nga sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaang ibinigay ni Aba Yahawa. Okay. Sa pinakita dito na sitwasyon ay mayroong total pangangalaga ang Israel dahil sa level na to masasabi nating nasa kabataan sila. Kailangan na kasi pag isang bata pag naglalakad yan at nagsisimulang maglakad, gagapang ay nakaantabay palagi yung tatay at nanay, sabihin natin guardians, para tingnan, baka madapa, nandun palagi. So yun ang ginagawa ng Elohim sa Israel. Andun palagi ang Shekinah. Sa panahon ng araw, siya ay magiging parang haliging ulap para i-cover yung init ng sikat ng araw siguro para maproteksyonan ang mga Israelita na nasa paligid. At sa pagdating ng gabi, ang ginagawa ay nangyari na naging haliging apoy para maano ba yung lamig kasi maraming bata. Pero may mga lumalabas na teaching, Brother Rex, ngayon ko naaalala ba, na yun din ang nag-ano sa atin na pwede daw magsaing sa araw ng Sabat. Dahil daw, si Aba, papatayin niya ang mga bata. Dahil sa malamig, may panahon na malamig daw sa wilderness. Pero ito, ngayon ko na paano mapababayaan ng Aba? Mayroong haliging parang apoy, panahon ng gabi. So, palpak ang analisisyo niya. Kasi sabi niya, kahit sa araw ng Sabat daw, gumagawa ng apoy or mayroong apoy na pinapangalagaan ang mga Israelita para sa init ng mga bata na nasa bawat tulda. Pwede mayroong punto, pero kung yun ang pag-uusapan na i-protect ang lamig, proteksyonan ang tao, mga kabataan laban sa lamig, nakalimutan yata na mayroong haliging apoy sa panahon ng gabi na nagbibigay sa mga tao sa nasa paligid. So, para sa akin, huyang hindi pulido na analisisyon ang ganun dahil andun po ang Ama nakaantabay 24/7 nung sila ay nasa wilderness. At may nakuha lang din tayong aral dito tungkol sa kanilang paglalakbay na ang kanilang sinusundan talaga ay lahat sila ay nakadepende sa takbo o sa kalooban ng Elohim kung kailan ito pinahintulot na aalis ang buong angkan ng Israel. So sa buhay pala natin, ang Elohim pala ang palagi nating magdepende tayo ba sa ating paglalakbay dito sa mundo kung ano ang kalooban ng Elohim. Kaya dahil may mga guide na siya na ibinigay sa atin na ito ang dapat nating gawin, katulad na lang ng Sabbath day, kalooban na yan na diyang araw na yan, titigil tayo. So, may posibilidad po na kung gaya nito ng mga anak ni Israel na sa tuwing titigil yung ulap at yung may mga ilan na matitigas ang ulo na lumalakbay talaga, ay delikado o disgrasya ang nila o di kaya sumpa. So katulad din dito sa atin, may guide na ang Elohim kung saan tayo dapat sumunod ba o dumepende sa kanyang kalooban. Kaya kung susundin po natin, sigurado po grasya ang matatanggap natin. At kung hindi naman susundin, disgrasya din. At yan ang ating nakukuha dito na kailangan tayong sumunod sa Elohim. Hindi pwede ang Elohim ang pasusundin sa atin.
At naisip ko rin na kaya umabot ng 40 years sa journey. Dahil hindi naman, pinapaabot talaga. Si Elohim talaga ang nag-ano nun. Na 40 years sila nga sa wilderness. Dahil hindi naman pala sila lumalakad ng nagmamadali. Dito tayo, dadan, mas madali dito. Bukas lakad tayo. Hindi, kasi mayroon silang go signal na inaantay, which is yung Shekinah nga, or yung glory ng Elohim na naging hudyat kung sila ay tutuloy, kung yung ulap ay tataas at aalis dun sa nila, yun ay hudyat ng sila ay maglalakbay na. Tapos yun ang susundan nila, yung ulap. Kasi yun na rin pala ang pangako ng Elohim nung nasa Exodus, naraanan natin chapter, na sasamahan ko kayo. Yun na, or pasasamahan ko kayo. Kaya yun po ang Shekinah, yun na ang representante ng Elohim na sumasama. So dito po nagtatapos ang ating chapter 9 ng Numbers. Salamat po ng marami at magandang umaga. Shalom Aleichem.